Kaya mo bang ipagpatuloy ang relasyong maraming pagsubok? Dahil tiwala kang ito'y bahagi ng plano ng Diyos para sa inyo? Dito tayo ngayon upang makapanayam ang isang panauhin na handang magbahagi ng kanyang karanasan bilang buhay mag-asawa, si Ate Kim. So, Ate Kim, pwede ka po bang magpakilala? Hello po, ako po si Kimberly Tubianosa, staff po ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Ang may bahay ko po ay si Raymar Tubianosa. Tanong ko na po, Ate Kim, nasan po si yung inyong asawa ngayon? Ngayon nag-i-impake siya kasi aalis po siya bukas papuntang Bohol Okay. kasi may mission travel po. Bilang buhay mag-asawa, pwede niyo po bang ibahagi kung paano kayo nagkakilala, at nagkaroon ng pagtingin sa isa't isa? Halimbawa, paano yung naging proseso ng pagliligawan niyo at gaano ito katagal bago sumagot yung panliligaw, kung meron nga bang panliligaw? So actually, nagkakilala po kami dito mismo sa church, 2016. May ano po kasi dito gawain, leadership training. So ngayon, sa loob po ng 3 months, dito po kami nakatira, dito po kami natutulog. Saka na lang po kami nagkakilala nung tapos na po. Natapos na yung event Event. ng gawain. So ngayon, nagka-close po kami, nagkakilala po kaming dalawa. At naging kuya ko po siya. Siyempre, dito sa church, wala kang kapatid dito, wala kang pamilya. So, sa kanya ako nakikita ng kuya. Ngayon, mga ilang buwan, nagkahiwalay na kami, nasa ibang department na kami. Siya nandito, ako nasa Cubao. Sa Cubao ako na-assign. So ngayon, nag-chat na kami, through chat na kami. So ngayon, nag-aamin na ng feelings, gano'n. So, doon na po nagsimula yung panliligaw. Parang nag-ask na siya ng question na pwede ba manligaw, gano'n. So, doon naman po tayo dahil syempre, naging malapit na din po sa akin at parang mabait naman. Syempre, so, pumayag po ako. Mga 3 months po siya nanligaw sa akin. So, bago ko po siya sinagot. Pero, bago po yan, nag-pray po muna tayo sa Lord syempre kasi hindi naman po tayo pwedeng, kasi nasa Lord na po tayo eh. So, syempre po, yung prayer po talaga, hindi po talaga yung mawawala sa atin. Nagka-developan po kami hanggang sa naging kami po. Yan. So ngayon po, currently, paano na nabuo yung pamilya? Meron po ba kayong pamilya? Sa paanong paraan bang family yun na pagkasunduan nyo ngayon? Sa ngayon po, nagbabalak talaga kaming magka-baby pero inaantay naman po namin yung perfect will ng Lord. Nasa processing pa po talaga ang pagsasama namin dalawa. Talagang faith talaga at prayer yung mano namin para makabuo ng isang buong pamilya. Actually, magti 3 years na po kami this coming July. July. Opo. Sa 3 years po yun, ano po yung isa sa naging pinakamalaking hamon sa buhay? At buhay niyong mag-asawa at paano niyo ito na-overcome o na-solusyonan? Hamon sa amin yung hiwalay kami sa aming tungkulin. Yung hindi kami magkasama, hindi kami laging magkatabi sa pagtulog, hindi kami araw-araw nakikita. Kasi nga, kanya-kanya po kaming tungkulin eh. Siyempre, andun po talaga yung kung sa ano mo, parang ang hirap. So, ako po ay nasa kitchen department. Ako po ay isang secretary po ng chairman ng kitchen, ng departamento pong kinalalagyan ko. At isa din po ako sa nag-audit ng mga expenses at binababaan po ng mga menu para ibaba po sa mga nagluluto. At si Raymart naman po, yung aking may bahay, siya po yung light director ng church. Siya po yung expert sa pag-iilaw sa bawat gawain. So, next question po is, syempre bago kayo ikasal, Sir Raymark, syempre dumaan kayo sa mga pagsubok din bilang girlfriend and boyfriend. Kumbaga dumaan din kayo sa mga pag-aaway, mga simpleng mitya ng problema nyo, lumalaki siya. So, pwede niyo po bang ibahagi na kung ano po yung mga yon bago kayo ikasal? Ang daming nangyari sa amin.
kung iisipin mo, talagang mag-give up ka na eh sa away, sa gulo, discouragement. Kung wala ka talaga sa Lord, gi-give up ka talaga, bibitaw ka talaga eh. Talagang ano niya talaga yung heart mo eh, yung i-quench ba? I-quench ba tawag? Magsisira. Oo, Babasag. babasagin ka talaga. Talagang andun sa point na gusto mo nang mag-give up. Gusto ko na talagang mag-give up. Pero dahil siya talaga inano ng Lord sa akin na kahit anumang pagsubok ay malalagpasan dahil kasama namin siya. Kasama ko siya. Kaya dami pong pangyayari. May time pa na ilang araw na lang ikakasal na kami. May pumasok na issue na may naging babae siya kumbaga pumasok lang sa issue na to na kakasal na kami tapos mayroong issue na pumasok. Talagang Trigger ka. nag-trigger talaga ako ng sobra. Parang parang nasaktan ako kasi kakasal na ako tapos biglang ganito may issue. Oo. Kumbaga parang na talaga na itutuloy ko pa ba to? Parang dumating talaga ako sa point na parang i-give up na ako. Parang ayoko na magpakasal. Parang ang sakit eh. Natuloy po ba yung kasal niyo? Natuloy siya. Pinag-usapan namin at nag-heart to heart kami. Tapos pinayuhan din po kami na wag basta-basta magpa-apekto po. May nagpayo po na leader. Ayun po na pinaunawa po sa atin at naunawa din po ng Lord na kahit anong pong pagsubok ang dumating, kumbaga pagbigay talaga siya ng Lord, walang kahit anumang hadlang harang na para hindi matuloy yung kasal namin. Kumbaga yung Lord yung naging niyo po, no? Yung Center. And sa paraan na yon parang dun na nag-start yung loyalty niyo sa isa't isa. And faith din sa kay God, kay Lord. Ayan. Opo. And kumbaga last question po, ano po yung mapapayo nyo na maiiwan sa makabagong henerasyon? Sa amin po, sa paraan ng pagliligawan at yung pag-aasawa, tsaka yung pagpaplano sa pagkakaroon ng pamilya. Sa mga magbabalak, antayin talaga yung perfect will ng Lord. Yung di mo kailangan magmadali eh. Talaga, pray ka lang, pray. Magtiwala sa Lord at ibigay lahat-lahat sa Lord. Dahil darating din yung perfect na tao, yung bigay talaga ng Lord. Maganda kasi yung bigay talaga ng Lord eh. Kasi kung mamadaliin mo, mabibigo ka lang. Siya mismo yung magbibigay sa'yo, talagang andun yung pagsama ng Lord. Pagtitibayan talaga kayo at mamumuhay kang mapayapa, masigla, at punong-puno ng kasiyahan. Hindi lang sa physical, sa spiritual. So ngayon po, ini-enjoy na po namin yung marriage po namin sa church. At kahit wala po kaming sahod na tinatanggap ni kahit piso po ay yung blessing po ng Lord ay patuloy pong binubuhos sa aming pagsasama. At wala po sa wala ay kami po ay nagkaroon. At ngayon po ay masayang-masaya po kami naglilingkod sa Lord dalawa. Totoo nga na kapag ang Lord ang naging sentro sa ating pamilya, kompleto at matatag ito.